So mga tol, alam na nga po ng karamihan na may laban na po si Canelo Alvarez sa buwan ng May sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa inilabas nga po ng balita noong mga nakaraan mga tol, dalawa ang pinagpipilian na makakalaban ni Canelo Alvarez. Yan po ay si Jermar Charlo at naka-upset kay Jaime Munguia na si Bruno Soras. Pero wala pala sa pagpipilian na yan ang makakalaban ni Canelo sa buwan ng May. Sa dami ng nabanggit na makakalaban ni Canelo, mauuwi pala ito kay William Scal. Sa inilabas pong report mga tol, kasado na ang laban nila ni William Scal na gaganapin sa May 3 sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, si William Scal po ngayon ang kasalukuyang IBF Super Middleweight World Champion. Dating na kay Canelo Alvarez ang IBF belt ni Scal. Nabaklas lang po kay Canelo Alvarez yan mga tol at napunta kay Scal. Pero ngayon, paglalabanan na nila ang 4 na titulo sa super middleweight. Magiging 2-time undisputed si Canelo Alvarez pag nagkataon na talunin niya itong si Scal mga tol. Tapos pagdating ng September, itataya ni Canelo Alvarez ang undisputed belts niya dito kay Terence Crawford. Kung sakaling ma-upset ni Crawford si Canelo Alvarez mga tol, si Crawford pa lang ang kauna-unahang male boxer na magiging 3 division undisputed. Wika nga ni Crawford mga tol sa post niya, gugulatin daw niya ang buong mundo. Tatalunin daw niya itong si Canelo. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong umatras si Canelo Alvarez kay Jake Paul sa laban nila na magaganap sana sa May, naghahanap nga po ngayon ng panibagong kalaban si Jake Paul at tinatrabaho na daw at pinafinalize ang next fight niya. So sino kaya ang makakalaban ni Jake Paul matapos umatras si Canelo sa kanya? Sa ibang banda naman mga tol, number 1 contender sa WBC Super Bantam na si David Picasso mukhang sumabak na agad sa training matapos ibalita na maglalaban sila ni Inoue sa June 14 sa Las Vegas. Desidido nga po itong si Picasso mga tol na ma-upset si Inoue. In-upload pa niya ang video ni Inoue na hawak-hawak nito ang undisputed belts. Motivation umano yan ni Picasso mga tol at aagawin talaga niya ang titulo ni Inoue. Mukhang papairalin ni Picasso mga tol ang puso niyang Meksikano kahit marami ang naniniwalang wala siyang panama kay Inoue mga tol. Kumpiyansa si Picasso na kaya niyang talunin si Inoue. Samantala, kung matatandaan, matapos hindi matuloy ang laban ni Inoue kay Sam Goodman noong January 24 dahil sa bumuka ulit ang cut ni Goodman sa ibaba ng kilay na nakuha niya sa training. At alam na nga po ng karamihan mga tol na ang pumalit kay Sam Goodman ang Korean fighter na si Ye-Jun Kim na dinispatcha lang ni Inoue sa round 4. So nag-request nga po itong si Goodman mga tol sa WBO na gawin pa rin siyang number 1 contender. Interesado pa din kasi si Inoue sa kanya na makalaban pa rin siya. Bagamat hindi pa naglalabas ng panibagong ranking ang WBO mga tol, mukhang si Sam Goodman pa rin po ang number 1 rank dyan. Pero sa latest na inilabas po ng IBF ranking sa Super Bantam, nananatili pa rin pong number 1 contender si Sam Goodman. Ibig sabihin, may tsansa pa rin na makalaban ni Sam Goodman si Inoue dahil siya pa rin po ang number 1 sa IBF. Sa ngayon mga tol, nagpapagaling pa si Sam Goodman at balak daw bumalik sa ibabaw ng ring sa June. So mas maganda siguro mga tol kung si Carl-Hams Martin ang makalaban ni Sam Goodman at yung mananalo dyan, yun ang lalabang kay Inoue. Balak kasi lumaban ni Inoue mga tol sa buwan ng September sa Japan, pero hindi pa tukoy kung sino ang makakalaban ni Inoue sa buwan na yan. So mas maganda siguro mga tol kung maglaban si Sam Goodman at Carl-Hams Martin at ang mananalo, yun ang lalabanan ni Inoue. Sa ibang balita naman mga tol, middleweight prospect ng Pinas na si Wiljon Mindoro may kanta para sa mga boksingero. Pakinggan natin mga tol. Mahirap talaga pag boxer ka. Akala nila mayaman ka na.